So, alam natin yung kalagayan ng mga OFW, no? Na, nga, may mga negative na kwento, hindi natin maiwasan. So pipilitin natin na dapat hindi maingay. Apply, naka-live na po tayo. So pipilitin natin na dapat isang beses ka lang mag-abroad. So kasi hindi maganda kalagayan lalo na pag Middle East. So sabihin natin kahit Hong Kong pa yung pagtatrabahuan mo, hindi magandang kalagayan kasi bakit? Hiwalay ka sa pamilya mo. Hindi masarap kumita ng pera ng malaki. Kahit ba 200,000 yung kinikita mo buwan-buwan, nang hindi mo hindi mo kasama pamilya mo. Para sa akin hindi maganda 'yon. So yung sakripisyo na gano'n, parang hindi masyadong sulit. So ang para sa akin ang tama, isang beses, matagal ng 2 beses kang babalik ng abroad. So pero kung tama yung yung topic natin is about financial literacy for OFW. Pag natutunan mo tong financial literacy na to ngayon or nakikinig ka man ngayon na nasa abroad ka, isang beses ka na lang mag-abroad. Hindi mo na kinakailangan 15 times mag-abroad or 15 years. May mga nakakausap ako, Hong Kong, iba-ibang bansa, no? 15 years na daw siyang OFW, 20 years na siyang OFW. Tapos, the end of the day, wala pa rin siyang ipon. Siguro may bahay siya, bungalow, pero may malala pa, wala nang ang ipon, wala pang pera, wala pang napundar. So maraming mga failure na nagaganap sa mga OFW pag hindi natutunan tong financial literacy OFW. So para sa akin, I think ito yung unang-unang lalabas na financial literacy for OFW. Kasi kadalasan, tinuturo ko yung financial literacy dito sa Pilipinas. So dito sa mga OFW, so ngayon pa lang kung magkakaroon ng ganito, swerte ng top 5 kayong unang-unang babagsakan itong topic ko. Pag in-apply mo itong sinasabi ko, pag uwi mo ng Pilipinas, hindi mo na kinakailangan bumalik. Gusto niyo ba doon, mga OFW partners? Gusto niyo ba ng ganon? Yes pag po, hindi na. Hindi mo ka na kailangan bumalik. So ito kasi mga nagiging mali, no? So hindi mo na manage yung pera mo, uwi ka, ubos, punta na naman ng abroad, bigyan na naman ng pera, uwi ng Pilipinas, ubos. So, yun yung mga nagiging mali. No? So, itatama na natin yan. Okay lang ba yun? Ready na ba kayo? Mga OFW, kung pwedeng isulat mo to para mas madali mong matandaan. O kaya, i-save mo to sa files mo. Itong usapan natin yan. Buti naka-live tayo. No? So, salamat sa mga professor natin. Si Rolando, si Leo, at si Emmanuel na ginagawa namin lahat para sa OFW. Katulad nyo na, yun, no? Masaya ba kayo ng ganon? Isang beses na lang yung mag-abroad. Pag uwi nyo ng Pilipinas, 2 target po natin dito sa pag-uusapan natin. Hindi lang basta mag-save. Kasi pag nag-save ka ng pera, pag uwi mo ng Pilipinas, mabilis lang maubos po ang savings. Tama ba? So sa mga OFW na ganito, walang sideline katulad nyo, so failure pa rin, no, na magsisave ka, tapos pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka namang alam na negosyong gagawin, mauubos lang yung pera mo. Wala kang choice kundi mag-abroad ulit. So ito yung pinakatama, no? Nasa ibang bansa ka, nagagawa mo magkaroon ng sideline or negosyo nang nagtatrabaho sa ibang bansa. So nasa sayo na lang kung paano mo i-manage yung oras mo. Kasi bakit? 8 hours na tulog. Iba, ginagawa, 8 hours yung tulog. So ginagawa, binabawasan ng 2 oras, 2 hours ginagawa yung business, tapos 6 hours natutulog. So yun po yung tamang management ng oras nyo para maging productive kayo kahit nasa ibang bansa. Tama po ba? Okay, no? So kasi kadalasan ang nangyayari sa mga OFW, ito yung mga do and don'ts, no? 8 hours yung tulog, ginagawa 2 hours, nag-YouTube, nanonood ng pelikula, teleserye, mga Cardo. So 2 hours manonood ng pelikula, tapos 6 hours matutulog na. So wala namang masama doon, no? Yun naman talagang kinasanayan ng mga OFW kasi bakit? Homesick dyan. So naglilibang lang naman kayo. Tama ba? Wala namang masama sa ginawa nyo. 2 hours kayo nanonood ng pelikula, tapos 6 hours matutulog. Wala namang masamang maglibang kasi nagtrabaho ka. Tsaka yung mga pamilya, no, kinakausap yung ibang, hindi naman lahat. Kinakausap lang kayo pag nagpapadala kayo ng pera. Hindi na kayo nagpapadala, hindi na kayo tinatawagan. Tama ba? Iniisip, busy kayo. So, hindi nila alam sa kabila ng pagtatrabaho nyo dito sa ibang bansa, lalo na Middle East,
Hindi maganda yung trato, lalo na sa pag-Middle East. Sa ibang bansa, medyo liberated. Pero dito sa Middle East, medyo iba yung batas dyan. Hindi nyo kakampi. Sa Hong Kong, naririnig ko, pag ginipuan or nabastos ka ng amo mo, pwede mong idemanda or pwedeng makulong yung amo. Diyan sa Middle East, may masama nang ginawa yung amo mo, hindi mo pa mademanda kasi bakit? Pwede kang baliktarin. Tama? So, hindi ko na sasabihin yung mga negative na kasi gusto ko ang mga topic natin positive lang. So, ang point dito, hindi maganda kalagayan ng OFW. Kahit sabihin natin mabait yung amo mo. Di, okay lang po ako dito, ang bait-bait ng amo mo. Kahit mabait yung amo mo, hindi mo naman kasama pamilya mo, okay pa sa'yo, hindi. Kahit po kumita ka ng 200,000 per month sa ibang bansa na hindi mo kasama pamilya mo, para sa akin hindi po sapat 'yon. Kasi ang pagpapalaki ng pamilya sa hindi lang pera-pera, dapat kasama mo lang sila. Tatapitin ko to sa inyo, tama. Ang OFW pumunta lang ng ibang bansa para kumuha ng puhunan para pagbalik ng Pilipinas makapag-business at hindi na bumalik ng ibang bansa. Tama po ba? So, yun yung tama, no? Hindi yung pupunta ka ng abroad, magtatrabaho ka sa ibang bansa para itustos yung pangangailangan ng pamilya mo, abutin ka ng 15 years, tustusan sila. Lumalaki yung anak mo sa picture na lang. Dati sa picture nga pala, no? Nung hindi pa uso yung video, no? Ngayon, lumalaki yung anak mo sa laptop na lang o kaya sa cellphone. Uy, anak, dati ang late-late mo lang. Tama. Ang lalaki pa nag-abroad. Uy, anak, dati isa ka lang, ngayon dalawa ka na. Ano nangyari? Ba't nadagdagan ka? Wala naman ako dyan. Tama ba? Sa mga lalaking OFW, pag gano'n, no? So, yun. Simulan na natin to, no? So, yun. Okay ba sa inyo yung ganong goal na pag-uwi niyo ng Pilipinas, hindi niyo na kinakailangan bumalik ulit para kumita ng pera? Kasi bakit? Mula dito sa negosyo nating na ginagawa, kikita ka plus may savings ka pa. Okay? So, dalawang klaseng pwede mong maging savings pag naisulat mo, nagawa mo ng tama itong ituturo ko. Pagkakaroon ka ng savings, galing sa kinikita mo dito sa negosyo natin online, plus savings na kinikita mo dyan sa ibang bansa. So, doble savings. Okay? Ready na kayo? Ito yung mga topic natin. Financial literacy for OFW. So, ano bang ibig sabihin ng financial literacy? Ito po yung cash flow. Maintindihan mo kung paano i-manage yung pera mo, papasok at palabas. So, papasok, yung income mo mula dyan sa ibang bansa. Palabas, ayun po yung mga gastusin. So, i-educate ko kayo paano nyo gagawin na may tama lahat. So, babanggitin ko yung mga mali, babanggitin ko rin yung tama. So, parang do and don'ts po tayo. So, ready na po ba kayo? So, pwedeng magsulat, pwedeng makinig, kasi pwedeng hindi na isulat ngayon kasi bakit? Pwede namang panoodin ulit yung replay tapos pagsulat ka para attentive kang nakikinig ngayon. So, mas maganda kung habang binabanggit ko to, sinasa puso mo para pumasok sa loob mo. So, iwasan muna yung nagte-text. Okay lang ba kung marami kang ginagawa niya, may ino-OPP ka? Okay lang ba muna? Stop mo para mapakinggan mo mabuti. Kasi sayang ibabagsak ko. Dito pa lang sa ibabagsak ko, financial literacy, ikakayaman mo to. Okay? So, yung pagre-recruit na ginagawa mo yan, oo, yayaman ka dyan. Pero kasi sa buhay kasi, hindi po lang basta kumita ng pera. Dapat alam mo nyo po i-manage yung pera. Kasi kahit anong laki ng kinikita nyo, kung wala namang natitira, useless. So sabi nga, it's not how you earn, but how much you save. So hindi naman yung mag-save ka na wala ka namang kinikita. Okay? So umpisa na natin. Cash flow. So i-educate kayo. No? Ito yung mga do and don'ts. No? So una, dapat alamin mo muna talaga yung goal mo, bakit naging OFW ka. Okay? So yung mali na goal is nag-abroad ako para ibigay lahat ng pangangailangan ko ng pamilya. Tama na mali. Tama in a sense, siyempre pinoprovide mo yung needs ng family mo. Mali in a sense, habang buhay kang magiging OFW para i-sustain sila. So yun yung mga mali. So, hindi natin gusto mangyari yun. Kaya ka nga sumali sa negosyo natin para isang beses ka na lang mag-abroad. Tama? Kasi kung sasali ka sa negosyo natin, tapos habang buhay ka rin OFW, parang mali. Kasi bakit? Yung kinikita nyo siya sa ibang bansa, pwede nyo naman kitain dito sa online business natin. Doublet, triplet, times 4, times 5, pwede pa nga times 10 eh. Okay? So kung may sweldo ka ng 20,000 per month,
Pwede mo naman kitain sa AIM Global Talk o kaya sa Easy5 o sa negosyo natin ng 100,000 per month nang wala kang amo. Meron kang amo, yung pangarap mo. Tama? So, yun. So, ito yung mga do's to. Okay, after kong bagitin yung goal, once ka lang mag-abroad, so, walang usapang online business. Ang goal mo, mag-save ng pera para pag uwi ng Pilipinas, makapag-negosyo. Kung walang networking or walang online business. Yun yung tama. So, nakikinig ka dyan, wala kang online business, gusto mo mag-business sa Pilipinas, i-save mo yung pera mo para pag uwi mo ng Pilipinas, makapag-negosyo ka na hindi mo na kailangan umalis. Since may business tayo, habang nasa ibang bansa kayo, nagagawa nyo kumita ng dalawa sa trabaho nyo at dito. Ang i-manage nyo lang naman yung oras. Oh, di ba? Sinabi ko na kanina yan, i-manage nyo lang ng maayos. Okay, so lahat naman nakikinig, no? Natutuwa ako, no? Walang naghuhugas ng plato kasi bakit tapos na? Tapos na maglinis ng bahay. So, attentive kayo. Wala mo na mag-OPP. Ito na, importante na. May masasaktan sa sasabihin ko kasi bakit? Galing din to sa mga interview ko sa mga OFW kaya medyo magugulat kayo. Parang tama yung sinabi niya eh. Kasi galing talaga to sa mga OFW. Mga pagkakamali ng OFW na itatama natin para hindi na maulit sa inyo. Okay po ba yun? Ganda, no? Nakinig ka lang ng financial literacy, may iwasan mo na yung pagkakamali ng iba. So, pwede ka naman kasi palang matuto sa pagkakamali ng iba. Hindi mo na kinakailangang pagdaanan. Although marami ka na pagdaanan, pero mas maganda, konti na lang yung pagkakamali mo kasi natuto ka na sa pagkakamali ng iba. Number 1, wag kayo, ito yung pinaka-importante, number 1 to, wag po kayo magpadala ng sobra-sobrang pera sa pamilya. So, ito na yung mga major na mali ng mga OFW. Kung ang sinisweldo mo, 20,000, 30,000, 50,000, wag mo ipadala lahat. Okay? Ipadala mo lang kung anong kailangan ng pamilya mo. So, i-compute nyo, no? Ako, bata pa lang ako, pagpapasok ko ng school, kino-compute ng tatay ko kahit mayaman po ang tatay ko. Mula mahirap, yumaman siya. Pero binibigay niya sa aking baon, sakto lang. Sakto lang papunta ng school, pati yung extra rice, ilang rice ka ba kung kumain? 2 rice, sinusulat niya. Okay, ito pamasahe mo, ito baon mo. Magkano merienda mo? 10 piso. O ito, 50 pesos, balikan. So, galing po ako sa Spanya, papunta ng Intramuros. Nag-aaral po ko ng engineering, civil engineer sa Intramuros Lyceum. No? So, 50 pesos lang baon ko, balikan na yun. Mahulugan ako ng piso, yari. So, may sobra siya, siguro, 3-2 piso lang. Pero, hindi yung sobrang pera, hindi makakabili ng yosi, tsaka beer, or bisyo. Yung sobra, sakto lang. Tama ba? So, yun ang tamang ipadala yung pera. Mayaman ng tatay ko, pero sakto lang yung binibigay niya sa aking baon. So, itong mali po sa mga OFW. Binibigyan ng baon yung anak niya ng 200 sa araw. Yari, 6,000 per month. Sobra-sobra. Maraming pagkakamali po dito. Sobra-sobrang pagpapadala. Kayo na po nakakaalam. Kung anak mo isa, alam mo naman, siyempre mga nanay po kayo, marunong po kayo mag-budget, marunong kayong mamalengke. Tama po ba? Kaway-kaway para malaman. Sino dito marunong mag-budget? Iba, hindi nag-taas ng kamay. Sinong nagbabudget? Yung asawa nyo. Kaway-kaway, nakikita ko po kayo. Ang lapad ng screen ko po, nakamonitor ako. Pag hindi ka nag-taas ng kamay, kita kita. Nakaganyan ka lang. Namaya, bagsak na ulo mo ganun, tulog ka na. Kaway-kaway, para hindi kayo antokin. So, actually, mahilig ako mag-joke pag nagtutok ako, pero medyo babawasan ko ng konti kasi para ma-maximize ko yung oras na natitira sa akin. Inubos nyo na sa kakasisil nyo yung oras. Dapat isang oras lang. Nag 1 hour o almost 2 hours na kayo. Okay lang yun. Importante, naging masaya, nakapagsalita ang bawat isa. So, huwag ka masyado magpadala ng pera na sobra-sobra. So, kung ang anak mo, compute mo yan ha, ang anak mo, 3 years old, kakain lang ng 100 pesos a day yan. 100 times 30 days, that's 3,000. Dapat alam mo yun. 3,000. Siyempre, sama mo na yung nag-aalaga. Kung ayun ba yung asawa mo o yung nanay mo. So, bigyan mo ng 5,000, sama na yung nag-aalaga. Tama? So, wala namang may katulong dito, no? So, madalang yung gano'n, no? So, wag nyo pong gagawin yung buong pamilya yung pinapadala nyo ng pera. Para kayong, deg nyo pa mayaman. Pati yung kapatid mo na babae, may asawang lalaki, pinapadala mo ng 20,000 o 10,000 buwan-buwan. O anak kapatid, 10,000 sa'yo, 10,000 sa'yo.
30,000 pinapadala buwan-buwan. Yung kapatid niyang may asawa, pinapadala niya mali. May asawa yan, ba't mo kailangan padala niyan? Eh kasi yung asawa niyang lalaki walang trabaho. Eh maghanap siya ng trabaho. Ang obligasyon mo is anak mo, nanay, tatay. Kapatid mo, optional po to. Okay? Kung madami marami medyo malawak tong topic na to no, regarding sa pagpapadala ng pera. Kung nyo lang ako mamaliin kasi hindi ko rin naman talaga alam ano ba mga binubuhay nyo. Pero wag po kayo pinakamadali dito, kalahati ng kinikita nyo, ipadala nyo. Hirap kasi i-compute, no? Kalahati ng kinikita nyo, ipadala nyo, kalahati, isave mo. Pero baka yung kalahati, sobra pa rin, alamin mong mabuti, no? Kasi kung ang sinesweldo mo, 20, tapos magpapadala ka ng 10, pwedeng maging sobra ang 10. Pero never po naging kulang yan. Kasi bakit? Dati nga, wala nga siyang 10,000 pinapadala, nabubuhay yung pamilya mo. Tama ba? Kung nasa abroad ka na, kulang na ang 10,000. Ito, nung wala ka sa abroad, nabubuhay sila kahit walang 10,000. Yung nasa abroad ka, kulang yung 10, kulang yung 10. Anong nangyari? So, luho na yung ibang naipapadala mo. Yun ang mali. O, minsan, ito pang malala, no? Ang lawak nito, na sana maka-exit ito. Okay, so, ayun na lang, iksiyan ko, no? Kasi malawak to eh. Yung asawa mo na pinapadala mo ng pera, no? Hindi na nagtrabaho kasi nga, ang laki na pinapadala mo. Hindi siya nagsikap. Kasi padala ka ng padala. May narinig pa ako, nag-aadik-adik pa yung asawa. Sa laki ng pinapadala niya. Japan yata o Hong Kong yung lalaki, yung babae. Sayang na sayang yung pera. Nag-adik-adik lang. Malala, pati yung anak, nag-adik-adik din kasi nagbisyo, sobra yung pinapadala mo. Pag sobra pinapadala mo, kung ano na naiisip na. Tsaka mali yun. Hindi ka pa ganun kayaman, sobra na yung pinapadala mo. Ako nga, tatay ko mayaman, sakto lang yung binibigay. Okay? So, don't send too much money. Pilitin ko, mabilisan lang to, no? Give what the needs. Huwag mag-send ng luho. Ayan. Huwag gawing inutil ang family members. So, kung ang kapatid mo, malaki na, guys, para sa akin, huwag sanang maliin. Para sa akin, mapatapos niya lang high school yung mga kapatid nyo o anak nyo. Second niyan, working student sila. Pagpadala ka, pwedeng tuition fee lang. Pagdating sa baon niya, gawa niya ng paraan. Para sa akin, ganoon ang tama kasi ganoon yung ginawa sa akin ng tatay ko. Wala namang naging masama, no? Kasi ang taong working student, mas nagsisikap. Kesa yung wala siyang iniisip, baon, tuition fee, damit, wala siyang iniisip. Nakakapasok siya ng school nang walang iniisip. Okay, so minsan nag-iisip yan, mag-shota-shota na lang. Dami kong pera, wala kaming problema, daming pera ni nanay, tatay. So nagshota-shota yan. Kasi walang nagiging problema. Padala mo ng tuition fee lang. High school, pagdating niya ng college, working student siya. Mas effective kasi yung ganun. Nag-working student kasi bakit? Kumikita na yung anak mo habang nag-aaral. Ang hirap pala kitain ng pera, 500. Grabe, sobra-sobrang pagwawalis, paglilinis ng ginawa ko sa trabaho ko. So hindi niya wawaldasin yung 500. Natututo na siya kumita ng pera. Alam niyo sa Amerika po, 16 years old pa lang ang bata, mapalalaki ka, mapababae ka, pinapababa ka ng bahay. Paala ka sa buhay mo. Dito nakakarinig ako, napakasaklap. Ang tanda na ng nanay, 40 anyos na yung anak, pinapadalan pa. O anak, wala kang trabaho, ito pera. 30 anyos, 25 anyos, nag-asawa na yung anak. May tinatamaan ba? Taas kamay. Meron kang anak na may anak na, pinapadala mo pa. Diyos may ang sarap mong saktan. Mali yung ginagawa mo. Mga pababayan, mga palalaki, hindi mo dapat gawin yan habang buhay. Huwag mong parusahan. Ang obligasyon mo lang yung anak mo. Yung anak niya, obligasyon niya na yun. Pwedeng lola ka na, nagpapadala ka pa ng pera. Gusto niyo bang ganyan? Lola na kayo dyan sa ibang bansa, padala pa kayo ng padala. Ang bait ko naman, buong pamilya, binibigyan ko ng pera, nagiging mali na yung ginagawa mo. Ginagawa mo ng inutil ang family members. Huwag niyo pong gagawin ko yun. Mapakakanina pa yan. So, pinakatama, i-budget mo, yun ay padala mo sa pamilya mo para makapag-savings ka. Tama? Mula pa lang sa kinikita nyo, makakapag-savings na kayo. As do not buy too much things. So, di ba? Ito na, no? Natuturuan ko na kayo mag-budget. Kapag savings na kayo. Uy, ang dami kong pera. May 200,000 na ako. So, wala pa yung kita nyo sa negosyo nating online, nakakapag-save ka ng pera. Actually, marami ng OFW po nakakagawa nito.
wala pa sa online business natin, nakakapag-save na. Marunong na silang mag-manage. Nga lang, ang problema, nakakapag-save ka nga, natatapon pa rin. Don't buy too much thing. So, huwag ka magpagawa ng bahay, huwag ka muna bumili ng mga lupa, huwag ka muna mag-invest ng pera. Kasi yung perang hawak mo, i-business mo yan pagdating mo ng Pilipinas. Hindi yung nasa ibang bansa ka pa lang, nagbi-business ka na, o ano yan, bilhin natin yung lupa dyan, bilhin natin yung bahay dyan. Ang laki ng trouble mo. Wala ka sa Pilipinas, nagninegosyo ka sa Pilipinas, mawawaldas lang, malulugi lang yan kung sino man yung nagmamanage kasi hindi naman niya pera yan. Tapos, ito, patay na ako pera, tayo ka kantin dyan, mali yan. Maganda, i-save mo yan, pag-uwi mo ng Pilipinas, saka ka magtayo ng kantin. Pero since may online business na tayo, ba't ka pa magtatayo ng kantin? Common sense. Ang laki ng pwedeng kitain mo sa online business natin. Bakit magta-traditional business ka pa sa Pilipinas? Tama. Kung walang online business, yun ang tama. Mag-traditional business ka sa Pilipinas. So, do not spend too much money. So, ito yung mga mali na mga OFW pag may mga pera na. Uy, maraming lumalapit. Siyempre, OFW, akala nila, tinatae nyo lang yung pera. Hindi nila alam. Kinukuskus mo yung tae ng amo mo, puwet, inidoro, namamaltrato kayo ng todo. Ang trato sa inyo, minsan either robot or aso. Akala nila, buhay prinsesa, hari kayo sa ibang bansa. Akala nila namamasyal lang kayo, kumikita kayo ng pera, makahingi ng pera. Uy, magnenegosyo tayo, padala ka ng pera. Tama po ba? So, kung hindi naman maingay sa paligid mo, pwedeng sumagot ka ng tama. May words. Konti lang naman tayo. Hindi masyadong maingay yan. Pero pag nasa 500 Tama, tayo, Abs, tama. lahat nagsalita ng tama Tama lang, po, ang Abs. ingay niya. Pero kung konti lang kayo, Correct medyo po. nabubuhay ako, no? Kasi pag nagsasalita kayo, nagre-react kayo. Pwede kayo, basta hindi maingay yung paligid mo, pwede ka magsasalita. Tama po. Galit pa pagka hindi mo pangiram. Magalit pa. Yan, Tama, okay. bro. So, yun. So, yan. Tama po, tama. Yan. May tama ka, no? Padala ka ng padala ng sobra. May tama ka na. So, huwag kayo magpadala ng pera. Ito yung mga tukso, no? Isasadla yung lupa, peke pala yung papeles. Ang dami, ayoko nang pag-usapan yan. Basta, huwag ka muna magpadala ng mga investment. Meron pa yung mga, ito pa, buti na topic natin to. Di ba, nasa online business na kayo. May offer sa inyo, uy, yung 100,000 mo magiging doble after 1 month. Kalokohan, huwag kang sumali sa mga ganyan. Walang totoong ganyan. Kung ang pera na dodoble sa loob ng isang buwan, bakit hindi nila isali si BDI, si BPI, at si BDO? Ang daming pera yan, doblehin nila. Kasi kadalasan hindi sila legit. Okay? Wala silang permit. So, kasi totoo naman. Yung 100,000 ko next month, binigyan ako ng 5,000, nakakatuwa, nababaliw ka na. Hindi mo alam yung 5,000 na binigay sa'yo ng unang buwan, galing din sa 100,000 mo. Hindi, totoo talaga. Tatlo na ako nakakakuha ng 5,000. Bakit? Magkano ba binigay mo? Kahit bigyan ka ng common sense. Nagbigay ka ng 100,000, buwan-buwan, bibigyan ka ng 5,000. Kahit ba 20 mil kung tuwa ka, no? Ito ba, sana wala pang nadadali dito, no? May nadali na ba ng ganyan? Yung 100,000, dumadami pera? Yay! Naku, pinataas ng kamay. Kawawa naman yung ganyan. So, yung 100,000 mo, pinadala ka unang buwan, 20 mil, 20% up. Wow! Tuwang-tuwa ka naman. Uy, totoo to. Pinadala naman ng 20 mil. Ano ka ba? Galing sa 100,000 mo yun. Hindi, totoo nakadalawang buwan na ako O bakit? 40,000. Magkano binigay mo? Hanggang 3 buwan, kaya nilang gawin. Totoo yan. Tama ba? Bakit? 60,000. Ang binabalik pa lang sa'yo, 40 mil, nasa kanila pa. After 3 months, wala nang sunod. Yung kanyang maingay, yung mic mo, okay? Ito matindi. After 3 months, wala nang kasunod. Kasi wala kang nare-recruit or wala kang napapa-invest din. Ugulat ko, bakit wala na pa yung pang-apat na buwan? Kasi may problema sa system, ganyan. So, wag po kayo sumasali sa mga negosyo ganyan. Yung negosyo po natin, legit. Pagbigay nyo po ng pera, hawak nyo po yung item, may puhunan, 75%. Yun po yung mga legit na online business or mga negosyong dapat salihan. Dapat nalalaman nyo po, yung perang ibinibigay nyo, 73% ng pera nyo bumabalik sa'yo either by services or by item. Okay?
So mga OFW, napakapalad yun, narinig nyo kaagad tong bagay nito. Hindi na kayo madadali ng mga ganyang bagay. Okay? Kahit anong tamis ang dila niyan. So sa atin, mag 7 heads ka, 3 heads, may package ka, huwag kang kumita, hindi masama. Bakit? May package ka, may food supplement ka, may scholarship ka, meron kang insurance, hindi nga lang gumagana sa mga OFW, mga sa Pilipinas lang. Yung scholarship, tama? Okay ba yun? So, malinaw ha? Ayoko nang makakarinig, ay apply, yung 200,000 ko natangay. Kasi tiyuhin ko kasi sundalo. Ano siya, sumali siya, imposibleng maloko yung sundalo. After 2 months, naloko nga yung sundalo. Ang dami pong naloko dyan, mapasundalo, mapapulis, nadadali. Basta investment scheme, hindi po siya legal. Wala po tayong negosyong legal na about investment. Yung pera mo dadami, wala yan. Okay? Huwag nyo nang pong pasukin, sayang yung savings nyo po. So, do not invest. Huwag kayong mag-invest sa mga lupa-lupa. Ang mga lupa, mura lang yan. Basta may pera ka. Huwag ka nagmamadali. Huwag rin po kayong kumukuha ng mga hulugang bahay, hulugang lupa. Ang laki ng tubo. Hindi naman kailangan bumili ng ganyan. Kung marunong ka lang mag-save ng pera mo, pag-uwi mo ng Pilipinas, anytime, harap-harapan, bumili ka ng lupa, tignan mo yung papeles, tama. Pero para sa akin, wala pa kayo sa point na bumibili ng lupa kasi hindi naman po kayo mayaman. Ang bumibili po ng mga lupa at investment, ang dami kong pera, wala na akong mapaglagyan. Yan, doon ka na pwedeng pumasok sa mga investment ng mga lupa. Pero kung yung pera mo, sa loob ng 1 taon, madali lang maubos, huwag ka munang pumapasok yan. Okay? May natutunan? So, sagot-sagot kayo para hindi naman mapanish. Alam niyo po yung Yes, apps related. Pwede kayo magsalita. Meron po natutunan. Ganahan ako para kasing wala akong kausap. Alam niyo po yung laway niyo po, sa loob ng 15 minutes, hindi ka nagsalita. Natuyo yan. Parang yema yan. Pero, parang kung yema yung laway pag natuyo, pero hindi mo pwedeng ipabenta sa katabi mo. Uy, ito yema. Hindi matamis yan. Yes. Yan, okay? Huwag mong ibenta yung yema mo. Kaya pwede ka magsalita. Sumagot-sagot, tama nasaktan ako Yeah, mga ganyan para nalalaman ko, no? Kung sino yung mga tinatamaan dyan. Sa puli. So, ano nangyari? Bakit? Ilan tayo ngayon? Kanina 33 tayo. Ilan na tayo ngayon dito sa room? Sa live, maraming nakikinig, no? Pero concentrated ako dito sa... Ilan tayo ngayon? 38 up. Ha? 38. Yan, 33. Nakakatuwa, 38. Hindi tayo bumabawa, no? So, lahat attentive talaga, no? Yan. Okay? So, pag nasa Pinas ka, huwag ka pong piyesta-piyesta. Yan. Kadalasan mga nangyayari, mga hindi nyo dapat gawin. So pag-uwi mo ng Pilipinas, meron ka 50,000, may 100,000. Ito po yung mga iwasan. Actually, baka nangyari na. Paripe, no? Bakit madaling araw na naghuhugas ka pa dyan? Asipag-sipag mo naman. Di ba tapos trabaho mo? Diyos, may alas 2 ng madaling araw. Anong oras ba dyan? Middle East ba yan? Ba't saya? Ba't naghuhugas ka pa? Alas 2 ng madaling araw? Di pa natatapos yan. Middle East ka? Ha? Opo. Man, anong oras niya yung dyan? Okay, kasi po alas 5 po, alas 10 na po dyan bago ako matulog. Tuloy tayo dito, no? So, pag nasa Pinas na po kayo, wag po kayong piyesta-piyesta. Pagdating ng Pilipinas, pahanda dito, pahanda doon. Ang yaman ko, tumama ako ng loto. After 1 month, aso na yung pera ko, naubos na. Balik ka na naman ng ibang bansa. Wawa ka naman. Huwag niyo pong gawin yan. Ha? Huwag po kayong ganyan. Huwag kayong piyesta-piyesta. Hindi po kayo tumama ng loto. Akala lang nila tumama kayo ng loto. Kasi pag mga, OFW, daming pera yan, ubusin natin. Inom ka naman. Mas maganda, magtago ka sa pamilya mo pag dumating ka. Dapat di nga nila alam na dumarating ka para silent lang, no? Uy, dito ako, dami kong pera. Diyan talaga sa office staff, maganda. Dito na kayo sa Manila to may stay. Kung gusto nyo makasama pamilya nyo, padala nyo na lang yung pamilya nyo dito. Dadali namin sa office staff, yung mga anak. Pero after 2 years pa, lockdown pa tayo ng 2 to 3 years. No? Kaya sakto yung kontrata mo dyan, 2 years ka dyan, 2 years din yung lockdown natin. So ang goal natin, bago ka umuwi ng Pilipinas, makapag-save ka at mag 50 to 100,000 monthly income. Gusto ba ng ganon? 2 years kayo sa ibang bansa, kumikita ka ng 20,000 sa work mo, tapos kumikita ka ng pag mag-goal ka, gawin mong 100,000 para pag binalas 50,000. 50,000 monthly income, hindi mo na kinakailangan bumalik. Kahit nga 10,000, malasin ka. Pag uwi mo ng Pilipinas, na 10,000 ka monthly sa negosyo natin online. Okay.
Basta marunong kayo ng keeping pero hindi yan ang topic ko. Sa susunod na yan, paano magpalaki ng grupo, magpalaki ng income, paano maalaga yung mga tao nyo, kahit OFW kayo. So, sa susunod na mga topic na yan, yung iba dyan, katuwang ko yung mga professor nyo, si Rolando, Emmanuel, Leo. So marami pa tayong mga professor na papasok dito para turuan kayo. Dapat nga, singilin namin kayo ng 500 to 1,000 bawat isa. Ano nangyari dito sa training natin? Libre. Yan. Wala namang problema sa libre kasi bakit? Binabalik lang natin yung blessing na bumabot na sa atin, may balik naman sa inyo. Tama? Tsaka knowledge lang to, hindi to nauubos. The more ang knowledge the more na sinishare mo, the more na binibless ka ng bagong information ni God. Tama ba? Ganun kaganda ang blessing. The more na sinishare mo, the more na Pero ito balik tayo ulit doon. Huwag piyesta pagdating ng Pilipinas. Huwag pakain doon, pakain dito. Mga drama ng pamilya. Pansinin nyo kung tama to. Yung inaanak ko, 2 taon ka din nagpadaw. 10,000. Yari, ubus ka agad. 2 weeks lang, ubus yung pera mo. 500, 1,000. Yung pera mo, ikikip mo yan para i-sustain ng business mo na tumagal ka ng Pilipinas 6 months to 1 year. Bawa, may 50,000 ka. So, ang expenses dito sa Manila, sample lang, is round of 5,000. So, tatagal ka pa ng 10 months. Kumita ka o hindi, may panggastos ka. So, ganyan po sa mga negosyo po, no? Hindi ka lang basta magbubukas ng negosyo, tapos next month, wala kang pangbayad ng renta, wala kang pangbayad ng sweldo, ng upa ng mga empleyado. Kailangan may pang-sustain ka. So, ganun Ganun sa mga business. Saka natin pag-usapan yung paano how to sustain business. Basta importante, may pera ka, pang-sustain. Savings na yan, hindi mo uubusin yan. Okay? So, huwag nyo na pong ulitin yung ganun, piyesta pag dumarating, pakain doon, pakain dito. Outing, yan din yung mga mali. Outing. So, pwede naman kayo mag-outing na ang gastos nyo, 2,000 lang. Di ba? Dati nagagawa nyo naman, ang gastos nyo lang, 500 pesos, nakapag-beach na kayo, nagluto lang kayo ng kanin, ng itlog, ganyan lang. Nakapag-swimming na kayo, 500 lang. Ganun lang din gawin mo. Tama, hindi yung ang daming handa, napanis lang, mali. Alam niyo po, isa pang ugali ng singit ko lang ng konti, no? Ugali ng mga mayayaman. Pag nagnenegosyo sila, hindi sila bumibili ng TV, hindi sila bumibili ng rep, puro pagpapalaki lang muna ng negosyo. So, ganun din gawin niyo. Huwag kayo muna bumili ng TV, rep, ganyan. Feeling mo naman, mayaman ka na agad. Hindi ka pa mayaman. OFW ka pa rin. Nandiyan ka sa ibang bansa. Pag nagipit ka, yung rep na binili mo, may bebenta mo lang ng mas mura, talo ka pa. Okay? Bakit may nagtatago sa kumot? Tinamaan ako dun Tinamaan ako dun Rep 10,000, ibebenta 5,000. Kamusta nangyari? Kasi gusto ko yung investment ko nalulugi. Lugi talaga. 10,000 yung rep, 5,000 na lang nabenta. Ganyan ang nangyayari pag nagigipit kasi hindi mo na mamanage yung pera mo. So, wag mo na bumibili ng kung ano-ano. Basta nakakakain yung pamilya mo, sapat na po yun. Okay? Okay, malawak ka wag piyesta, wag nagpapamudmud ng pera. Ito pera, parang kang si Santa Claus namimigay ng pera. Save mo pera mo. Tama? Kahit asawa mo, huwag mong paalam kung may savings ka. Kasi bakit? Iinyan lang yan, bibili lang. May bili mo akong motor. Mabubuhay ka naman kahit wala kang motor. Bakit kanya yung motor-motor ka pa? May mga mali pa, no? May mga OFW na naririnig ko, nagwa 150,000 per month sa ibang bansa. Kumukuha ng paupahang, rent-to-own na kondo, kotse, ay wala na. 19 years na sa abroad, di pa makauwi ng Pilipinas. Kasi nga, mali yung manage nilang pera. Okay? So, ang pagbili ng mga luho, ref, alam niyo, ano bang bagay na hindi nagbabalik ng pera, wrong investment. Okay? Teka, pakakainin yung anak ko, walang kabalik ka. Ay, expenses yan. Ang expenses, hindi pwedeng iwasan. Yung Meralco, kuryente, pagkain, yan ang hindi pwedeng iwasan. Pero yung mga luho, ref, TV, pwede. Alam niyo po ba nga mayayaman, hindi nanonood ng TV, baka nga wala rin silang TV. Meron silang TV, baka hindi din ginagamit. Tapos yung mga mahirap, nood ng TV, nagsasaya ng oras, kaya hindi yung mayaman. Tama? So, do not, eto pa, huwag niyo pong enroll sa private school ang mga anak niyo. Okay? Hindi pa po kasi, ako anak ko naka-public pa. Kasi bakit? Sayang yung pera. Mas magaling pa yung teacher sa public sa private. Yung teacher sa public, lisensyado. Yung teacher sa private, walang lisensya yan. Graduate pa lang yan. So, kung pagalingan lang, mas magaling. Tsaka ang pag-aaral po is more on self-study.
Pag ang anak nyo masipag pag-uwi, nagbabasa-basa, tatalino yan. Naka-private nga, tamad na mag-aral, naglalakwatsa lang, sayang yung pera, okay? Huwag nyo pong enroll sa mga public school, sa mga private yung anak nyo, sayang yung pera nyo, mahal-mahal. Pwede naman sa public lang. Tsaka nyo na i-private yung anak nyo pag wala na kayo mapaglagyan ng pera, ng yaman nyo na. Ay, nakikita nyo, parang hindi na maubos. Yan, tama na po i-private. Tama po ba? Kahit ibang bansa ka pa, kahit 100,000 pa yung sinesweldo mo, huwag nyo pong gawin yan. Kasi pag uwi nyo ng Pilipinas, ang tama muna, palaki mo muna yung income mo. Pag sobrang laki ng income mo monthly, na dahil mo pa empleyado, negosyante talaga, yan, saka mag-private. Okay? So, alang mag-abroad. Ito na, maganda pa to. Huwag po nagpapahiram ng pera kung kani-kanino. Yan. Kay ate, kay kuya. Pag nagpahiram ka ng pera, asahan mo wala nang balikan yan. Lalo na kung OFW ka, ay, magic word. Ate, pahiram naman. Oh. Ang totoo, nanghihingi siya, hindi siya nanghihiram. Ginagandaan niya lang yung terms para madali ka maglabas ng pera. Kung magpapahiram ka, magbigay ka na lang ng pera. Nangutang ka ng 2,000, ibigay mo lang kung anong kaya mo. Hindi mo siya obligasyon na magpahiram. Magagalit yan. Siyempre, pag hindi ka pinahiram, okay lang. Okay mo siyang magalit. Bakit? Wala ka namang ginawang masama sa kanya. Kasi baka magalit pag hindi ko pinahiram. Okay, pero unless emergency na. Pero sabihin mong tuition fee ng anak niya, ito pa, may nangyayari. Pahiram naman ng pera. Pang-enrollment ng anak mo, tuition fee. Bakit saan ba naka-enroll yung anak mo sa private? Ayos. Naka-private yung anak niya, tapos nangungutang. Hindi niya pala kaya. Sana hindi niya nalang pin-private. So, ano nga pa yan. Okay? So, marami pa yan. No? Sana gagawa pa ako na isa pang video na malawakan, 2 hours about financial literacy. Mga do and don'ts ng OFW. Dito, pipilitin natin gawing 1 hour para sweet. Short but sweet. Di ba? So, huwag magpapahiram ng pera kung kani-kanino. Kung si Vanessa, sipag-sipag mag-aral. Mamaya ka na magsulat-sulat dyan. Kinig ka muna dito. Ano bang ginagawa mo? Assignment mo? Trabaho po, apps. Trabaho po. Opo. Paperwork yung trabaho. Okay, akala ko naman, ano ka lang eh. Hindi ho. Akala ko gumagawa ka lang ng love letter. Kung trabaho yan. Hindi ho, nakikinig ho ako. So, ang trabaho mo dyan, hindi kasambahay, paperworks ka dyan? May mga papers pong pinapatapos yung amo ko sa akin. Talaga, anong work mo dyan? Kasi po, caregiver po ako dito ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. May mga 2 po akong bata na special child. So, pinapatapos niya po sa akin kasi bukas po is iaano ko po sila sa hospital bukas. Para ka teacher dyan, teacher ako. Tuloy tayo. No? Sige, okay lang. Kala ko naman, gumagawa ka ng love letter dyan o ano. Okay, ang tulong mo yan. Importante, nakikinig ka. Opo, okay. Nakikinig po. So, wag mo nagpapahiram ng mga pera po kung kani-kanino. I-save nyo po yung pera nyo kasi bakit? Pag marami kang pera, maraming mga lumalapit na nanghihirap, ano naman. Pero pag importante, emergency hospital, ay bigyan mo na. Okay? Huwag mo ipilit. Pero, ingat pa rin po, ano, kasi minsan, iba, ay ano, kasi emergency lang, manghihiram ng 50,000, ang gastusin lang pala sa hospital, 20 mil lang pala, tubo pa siya. Diba? So, ingatan nyo. At gawa rin muna siya ng paraan dyan sa Pilipinas. Pag walang-wala na, tsaka lalapit. So, hindi yung unang-unang lalapitan, ikaw agad, ang layo-layo mo, ikaw agad yung nilapit, wala kasi akong malalapitan. Ang totoo, ikaw lang talaga yung nilapitan niya. Tama? Kasi alam niya, ikaw yung madaling mabola. Di ba? So, gawa mo na siya ng paraan. Wala lang talaga siya magawa paraan, magbigay. Wala naman akong sinasabing maging swapang kayo. No? So, basta itama nyo lang yung pagmamanage ng pera. Don't invest money. Pati magpapahirap pala sa boyfriend. No? May boyfriend ka, apply mo, downline mo, best friend mo. Iwasan niyo po nagpapahirap. Lalo na pag boyfriend. Kasi minsan, ginagamit kasi na rin na minsan scheme. Itong love na to, no, kukuha niyo yung loob nyo. Pilipino man yung, lalo na pag ibang lahi. No? Kahit Pilipino, may in love ka na, kunyari nagkakailaban, sa harap pag in love ka na, pautang naman, o si nanay ko. Iwasan nyo po, mga ganyan-ganyan. So, yun ang kasi kadalasang daanan para madaya ang mga OFW yung babae pamamagitan ng love. Kasi pag love, binibigay mo na lahat. No? Ingat pa rin. No? Kasi bakit? Baka hindi naman sa nag-iisip ka ng masama, pero siyempre, hindi naman kayo naging magrelasyon para mahingan kanya ng pera. Kuha pa rin siya ng paraan. Tama? Pero ramdam mo naman, no? Basta pagtutulong ka, yung kaya lang huwag yung ibibigay mo yung lahat. Binigay mo yung lahat. Walang natin. So, yun ang mga maling pagtulong. No? So,
So, yan, huwag ka magpapahiram kung kani-kanino, pero pahiram ka pa rin kung talagang kailangan. Tsaka pahiramin mo lang yung marunong magbalik ka. Pag sa tingin mo yung kausap mo, hindi marunong magbalik, o kaya first time manghiram, medyo testingin mo muna sa 5,000. Hindi yung unang hiram ka agad, 100,000. Kakilala, kahit tiyahin mo pa yan, kahit pinsa mo pa yan, testingin mo muna sa 5,000. Pa 5,000 lang pera mo. Huwag mabigay ka yung 100. Uy, binalik yung 5,000. Yun, medyo nasusubukan mo, no? So, kasi ang goal nyo, makapag-save para isang beses na lang mag-abroad. Okay? So, make business in the Philippines. Huwag kayong magne-negosyo ng traditional o naman, nasa abroad kayo. Kasi, mali yun. Walang nagmamanage doon. Kung sino-sino nagmamanage, malulugi. Pero kung may online business na kayo, iwasan nyo na yung traditional. Kasi bakit? Ang ganda ng online business, buong mundo customer mo, wala kang binabayarang pwesto. Tax, nagbabayad tayo ng 10% tax, kaya medyo lusot tayo. Okay, legal tayo, no? Nagbabayad tayo ng tax. Okay, maliit pa lang kinikita mo, kumita ka pa lang ng 5,000, binabawasan ka agad ng tax yan. Kaya yun po yung nangyayari, no? Huwag po kayo magalit kasi may ganyan, no? Apply, yung 5,000 ko, binawasan ng 500, 10% tax po talaga. Kailangan talagang bawasan. Meron pang encashment fee na 50 pesos. Kaya nga minsan, once a week ka na lang mag-i-encash o kaya once a month para yung araw-araw 50. Sayang din yung 50. Tama po ba? Ginawa nung isa, sayang naman, may pera no? May 50,000 sa DTC. Sayang naman yung tax. Gagawin ko upline, hindi ko na lang withdrawin para hindi mabawasan. Pag hindi mo withdraw pera mo dyan sa DTC, 100% ang nawala sa'yo. Kasi bakit? Hindi mo magamit yung pera mo. Okay? Yung mga ganyang OFW, no? Ang daming pera sa DTC, no? So, hindi niya ginagastos. So, dapat, withdraw mo, tapos pwede mong ipag-sustain sa mga downline mo sa tamang paraan, no? Saka na natin i-topic yun, no? Medyo delikado yung gano'n, yung pag-sustain ng kita para mag-expand, no? So, tatlo na lang, tapos na tayo. Don't save money to your boyfriend. Yan. Yung ito pa, mali po to, no? May boyfriend ka, so nakilala mo sa Pilipinas o sa online, boyfriend, in love ako sa'yo, ikaw magtabi ng pera ko. Iwasan niyo po yun. Kayo po magtabi ng pera niyo. Wag tsahin mo, wag tsuhin mo. May mga ganyan. Tsahin. 100,000 na yan. Yes. Kinamahan ka na naman. Lagi ka na lang tinatamaan dyan. Ewan ko sa'yo. Tama lang yan. Para hindi na maulit, no? Para hindi na rin maulit sa iba, no? Labas na ako dyan. Labas ka na. Graduate ka na, no? Ayaw mo nang maulit. Siyempre, alam mo, pagkakamali, isang beses mo lang ulitin. Pag paulit-ulit ka sa pagkakamali na yan, katangahan na yan. Okay? So, sa isang bato, isang beses ka lang madadapa dyan. Alam mo nang may bato, madadapa ka pa. Tama ba? Yung paulit-ulit sa isang bato. Dapat sa ibang bato ka naman magkamali. Abs, isa po ako sa natamaan dyan. 1 year walang ipon, kahit piso. Kaya nga, buti na lang nag-usap tayo. Buti na lang may financial literacy for OFW. So, i-review nyo itong video na to. So, hindi man ganun kompleto. So, kukumpletuhin ko kasi kanina ko lang pinrepare to habang nagsisisil yun. Ano ba mga kailangan malaman ng mga OFW? Mabilisan ko lang ginawa to, pero kahit paano, I think sapat na to para maintindihan nyo yung about financial literacy for OFW. Do and don'ts, diba? Okay? So, huwag kayo magsasave ng family ng pera sa family, no? Although katiwa-tiwala sila, alam ko may mga tamang paraan. Pwede kayo mag-savings niyan sa ibang bansa, pwede dito sa Pilipinas. Pero I suggest dito kayo sa Pilipinas mag-save. Yung kung saan, huwag alam ng nanay mo, withdraw ng nanay mo yan. Nanay ko, galing-galing dyan nung binata ako, no? Alam niya yung pati pirma ko, napipirmahan niya, di ba? Pag may kailangan may backbook. Alam ko, 100,000 na yung pera ko doon. Pagtingin ko, 20,000 lang. Niwi-withdraw pa lang ng nanay ko. No? Wala namang problema. No? Nanay ko yun. Wala namang masama. Hindi naman sumama loob ko doon. Ginagaya niya pirma. At least, nanay ko kumuha. No? So, importante, kayo nagsisave. Kayo ang nagsisave ng pera. Alamin niyo kung saan na tama. Huwag niyo po rin ilalagay sa mga paluwagan yung mga pera niyo po. Ay, ganito po. Sa pati mga insurance, insurance. Yung 100,000 ko magiging 1 million. Ang insurance po, isa rin po yan siyang legal na scam. Bibigay ka ng pera, promise, ito kapalit, legal na legal, no? So, wala kang, hindi mo pwedeng sitayin sila kasi legal sila. Pag bibigay ka ng pera, tas tutubo, ang mga insurance na maganda, mga SSS lang, yung mga
mga government insurance, sigurado kang hindi magsasara. Kasi pag nagsara yan, sarado na rin yung Pilipinas. So, kayo masyadong nag-invest sa mga cap, mga ganyan. Lugi, sayang pera nyo dyan, mga cap insurance, mga ganyan. Save nyo lang yung pera nyo. Okay? Tsaka dyan sa pag-work nyo naman, naka-insured kayo. Dito sa negosyo natin, insured din kayo. Kung nasa Pilipinas kayo. Pag diyan kayo sa ibang bansa, hindi po kayo counted. Kasi yung insurance natin, cover lang siya when you're in the Philippines lang. Soon, baka mabuksan din yung ganyan. Insurance kahit isang sa ibang bansa. Pero sa inyo, wala pa. No? So, okay. Yung pera, wag i-save sa boyfriend, sa nanay, tsaka ikaw. Bahala ka kung saan. May vault ka dyan, bangko, dito, ikaw na bahala. Tapos pang isa pa, pang 12. When nasa Pilipinas ka na, wag ka na ito nasa Pilipinas ka na, may 200,000, 100,000 ka. Upline mo lang na kumikita at na nakakaalam na may 100,000 o 200 o 300 or 500,000 ka. Pag magaling ka mag-manage dito sa nasabi natin, itong pinag-usapan natin, 2 years from na, pag-uwi mo, may 500,000 ka malinis. Huwag kang excited, gastusin yan, ha? Savings mo yan. Pero ano ka rin, ha? Yung, i-gift mo rin yung sarili mo, no? Bigyan mo rin ng sariling damit mo. Gift mo rin yung sarili mo. Gift ka ng gift sa iba, sarili mo, hindi mo ginigift, no? So, wala naman ako sinabi, enjoy mo rin yung pera mo kahit paano. Huwag lang waldasin, ha? Malinaw, enjoy mo yung pera mo nang hindi mo siya winawaldas. Okay? Huwag bigyan ng luho yung mga anak, ha? Hindi pa kayo mayaman. Ay, nay, ito po, magkaganto-ganto ako. Turuan nyo sila mag-ano ng pera, yung ano lang yung tama, huwag yung bili ng kung ano-ano. Lalo niya yung lockdown, wala masyadong gastusin niya. Bawal sila pumunta ng mall, no? Paano nangyari? Papabili ako kay kuya. Yung mga original na yan, yung mga bagay na hindi naman kailangan, huwag nyo pong bilhin para sa ano. Sakto lang, para may savings kayo. Kasi anong mas gusto nyo makasama ng anak nyo? Yung original na sapatos o kayo makasama? Kasi pag padala kayo ng mga original na damit, sapatos, hindi naman kayo nakakasama. Para sa akin, bigyan nyo ng tama lang sila. Isang araw, magkakasama kayo. So, para sa akin, mas magandang gift sa anak nyo, kayo po yung kasama ng pamilya nyo, hindi po yung sapatos na original, hindi yung damit na original. Tama po ba? So, luho na yan. Yung mga original or yung mga mamahaling sapatos, mga ganyan na yan, advertising na lang kasi yan. Sa TV kasi, nakapanood ng ganito. Mauso to. Okay, sasabay sa uso. Ha? Ito na. Panghuli na, no? Goal to earn na makasama mo pamilya. Tama na. I-goal nyo po makasama yung pamilya nyo. Hindi lang po basta kumita ng pera. Padala ka ng padala, hindi mo naman nakasama pamilya mo. Okay? So ito na, no? So mula sa kinikita nyo sa online business natin, 10,000 per month, nasi-save mo. Tapos sa kinikita mo sa ibang bansa, 20,000, kalahati or 1/4 na papadala mo, okay? So muna magagalit yung pamilya nyo, no? Uy, katulad dyan, hindi ko babanggitin yung pangalan, no? So ang pinapadala niya daw is 50,000 per month sa pamilya niya. Minsan, pag balas-balas daw, 30,000. Tinanong ko siya, ilan ba yung anak mo? Wala po kong anak. 30,000 pinapadala niya. Ayaw ko banggitin yung pangalan niya. Nakakaya yung ginawa niya. Baka siya mismo Offline, kilala ko yan. Offline, kilala ko yan. Kilala ko yan. Huwag mo banggitin yung pangalan. Alam mo kung sino. Alam mo daw, pag sa bagay ko, bawa, may umutot. Ang baho naman. Yung unang mababahuan sa yun. Tama. Joke lang yun. So, yun. 60,000 lang up. Ito nagpapadala, 50,000, 30,000. Ito, hindi ko to hinihiya yung tao, no? Binagawa lang natin as a lesson para hindi na maulit sa iba. Tama ba? Walang masama doon. Uy, hinihiya mo naman ako offline. Walang masama doon kung ikinabuti naman ng ibang tao. Ang ganda naman sa mali ayaw. Ba't biglang lumabas yung mga tao ko? Alaki pa na magulat ako. Kala ko ako nakapula rin. Mukha na akong babae na convert yung mukha ko. Si Aya pala yun. Akala ko yun na yung mukha ko pag naging babae ako eh. Ang laki ng script ng mukha ko sa screen, tapos biglang lumabas. Nakapula rin. Okay, so yun, na-sample ko, no? Nagpapadala siya ng 30,000 sa Pilipinas. Ilan anak mo? Wala. Nandun na buhay mo. Nanay ko. Uy, nagmamadyong-madyong na yan. Nagpo-boyfriend. Tumama nga ako. No? So, bumibili ng motor. Sumakit ang tiyan ko dyan, Masakit na tiyan mo kakatawad. Tumama ako, no? Ako nanguhula lang ako. Kasi pag
kahit sino padala mo ng sobra-sobra, akala niya walang katapusan, kaya gagawin ko para mabilis ko itong maubos. Nag-iisip yan. Paano mabilis na maubos kasi 2 taon na siyang nakakatanggap ng 30,000. Tama ba? 2 taon. So, yan bigla na lang tinuruan ko ng financial literacy. Sabi ko, kinumpute ko, 5,000 lang kailangan ng nanay. Yung kapatid ko kasi may kawawa naman yun. May asawa, may trabaho. Hindi mo na siyang obligasyon. Pag nagalit, minura ka, anong ginawa mong masama? Wala kang ginagawang masama. Nasa abroad ka para magkaroon ng future. Hindi para bigyan silang, gawin silang inutil. Magagalit yung pamilya mo. Kaya itong video na to, kayo lang dapat makapanood ito kasi yung pamilya niyo magagalit sa akin. Hindi, para sa akin, no? Kung yung pamilya mo, positibo mag-isip, tama, Nay, ganyan gawin mo, Nay. Sinasabi ni Adrian, para makasama ka namin. Ayaw namin makasama yung pera mo. Gusto namin makasama ikaw. Yan yung mga totoong pamilya. Ikaw yung gusto makasama, hindi yung pera mo. Tama ba? Sige, Nay, tutulong kami sa online business mo. Sige, hindi na kami magluluho-luho. Tama. Usap kayo. Anak, hindi na ako magpapadala. Kayo gumawa ng bahala ng style. Pwede sabihin nyo na hindi binibigay ng amo nyo yung sweldo, iniipit. Or pwede sabihin mo yung totoo, ito lang talaga, kailangan maintindihan nyo, ito lang kailangan nyo, ito lang papadala ko. Magalit kayo, magalit. Pag sa tingin mong di pa rin maintindihan, bahala sila sa buhay nila. Importante nagpapadala ka. Dapat nga, hindi na di ba? Kasi wala ka naman palang anak Tama? Tama na yung 5,000. So, medyo yan, medyo gugulo mundo nun. Kasi nasanay siya sa 30,000 pero gano'n pa 5,000. Isusumpa ka nun. Pero para sa akin, hindi masama yung gagawin. Wala naman. Abayan, wala ka namang kinikwento sa akin. Ba't alam ko? Susumpa ka lang mula ulo hanggang paa. So, tama lang yung ginagawa mo para hindi ka habang buhay nasa ibang bansa. Okay? So, yun lang po. Marami pa akong gustong sabihin. Sana sa susunod na usapan natin, may mga topic kung paano mag-keep ng grupo, paano magpalaki ng income. Kasi mula sa kinikita nyo dyan, sapat na para mga pag-savings. Sunod natin mga topic naman, anong gagawin nyo para kumita kayo ng malaki? Paano ba mag-goal ng maliit? Mag-goal mo na ng 5,000, 10,000 monthly income, then and then. Okay? So itong negosyo natin, wala tayong dinadaya, no? Kasi bakit? May product sila. So huwag kayong mahiya na i-alok itong negosyo to, lalo na sa Pilipinas, no? Lalo sa mga OFW, no? So itong video na to, sana i-share nyo to sa mga kasama nyong OFW para matutunan nila yung pagkakamali nyo, huwag na nilang ulitin. Parang awa. Tama na yung nagkaroon ka ng dating tama sa ulo. Ngayon, tinatama mo na yung buhay mo. Ha? Matigas na ba ito? Ito matindi, no? Natutunan mo na to. Tapos minaldas mo pa rin yung pera mo, padala ka pa rin ng padala. So, balak sa buhay mo. Buhay mo, hila mo. Buntot mo, hila mo. Nalaman mo na yung financial literacy, hindi mo pa in-apply. Ikaw nang bahala. Hindi naman lahat talaga yung mayaman. Ano na yung buntot? Turo na yung pagyaman, hindi pa ginagawa. Kaya hindi naman lahat talaga yung mayaman. Kasi ang dami mong natututunan, kasi hindi mo ina-apply. Sayang, di ba? So ako, kung sinabi ko, ikakabuti mo, kakabuti ng pamilya mo, para hindi ka na habang buhay OFW. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa, stepping stone lang yan, ha? Mga OFW, ang pag-abroad nyo po, stepping stone. Ibig sabihin ng stepping stone, bumubuo ka ng puhunan para magnegosyo sa Pilipinas. Yung iba dyan, mukha ng stone, nasa ibang bansa pa. Tumanda na sa ibang bansa. Mukha ng stone. Stone ta, iba yan. Sabi po, ang pag-abroad, stepping stone. Hindi Hindi pa yung stone. Yung pang stone. Akala ko ano ba yung stone? mukhang stone na. Tae. Ewan ko. Stone. Bakit? Ano ba yun? Yung tumanda na sa ibang bansa, grabe naman. Wala namang mga nagmumukhang tae. Tumanda na sa pag-OFW, di ba? Meron ako narinig ganyan, ha? 25 siya. 18 years old siya nung umalis siya. Ngayon, 50 years old na siya. Nag-OFW siya. Teka, sobra-sobra na yan, ha? Kasi yung anak ko, may anak pinubuhay ko. Diyos me, maling-mali na yung ginagawa mo ganyan. Pinubuhay mo na yung apo mo. Ginagawa mong batugan yung anak mo. Kasi inanakan lang siya ng gano'n. Sumikap siya sa sarili niya. Hindi kaya kailangan. May kasunod pa yan, no? Dati isa lang apo ko niya, yung 2 na. So, hanggat hindi mo na itatama yung pagkakamali mo, mga anak ng pagkakamali. Sige lang po. Maraming salamat. So, naging seryoso tayo ng saglit. Pero kung may natutunan man kayo, pero sana naging masaya yung usapan natin.
Yung iba dyan, sapul-sapul. Thank you, Abs. Sa ano mo, tips mo sa amin. So, Thank usap tayo you. ulit, God no? bless you So, always. every week, may mga ganito tayong topic. So, iba-iba yung topic. So, at least, save nyo na to. Wishet! Sabi? Wishet! One. Ano pala? Foreigner pala yung bata. Kala ko, Wishet! Wishet! Sakit! Ang sakit! Sakit-sakit na sinabi mo, upline. Tinamaan ako ng todo. Yung sakit na yan, kailangan mo yan. Para magising ka sa katotohanan, itama mo na, ha? Ayoko na makakarinig pa ng mga maling pagkano dyan, ha? Pagmamanage ng pera. Nandito ka na Yes, sa Abs. top 5 millionaires, tapos semplang-semplang ka pa. Nakaw, itiking ko ilong mo. Tinuro ko na nagpadala ka pa ng mali. Kasi. Hindi pa naman matangos yung ilong ko, Abs. Hindi pa naman matangos yung ilong ko. Okay, ewan ko sa'yo. Tinuro ko na sa'yo, bahalak sa buhay mo. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Maraming tinamaan dun sa app. Nagpapadala sa Video jowa. na to sa lahat ng mga jowa nyo. Ayun, sa lahat ng mga... Napakaraming natutunan. Ouch. Thank you, app. Maraming Napapadala ng pera sa... maraming sapol. Ay, walang biro, ha. Maraming nagsusuicide na OFW. Parang Hong Kong pa yata. Nalubog-lubog sa utang ko, ha. Sa kakapagpadala sa boyfriend. Grabe, 500,000, 300,000. Set na ako din, Abs. Wala pa naman ako boyfriend. Naglo-loan na sa Hong Kong. Father's Day daw kasi ngayon, kaya nagpadala sa jowa. Yun. Happy Father's Day po. Walang ganun. Dito sa Saudi, tatlo nag-suicide. Pati mga birthday. Alam mo, pag birthday nyo po, ito pang mga konting dagdag, no? Huwag kayo nagpipiesta-piesta pag kahit nasa Pilipinas na kayo. Uy, birthday ko, gastos tayo 20 mil. Alam mo, magpasalamat ka lang sa taas sapat na yun para i-celebrate yung birthday. Kapag celebrate ka nga, dami nga napanis na pagkain. Nakalimutan mo naman magpasalamat sa taas. Maling paraan ng pag-celebrate ng birthday. Pag wala ka naman paglagyan ng pera yan, magpa-fiesta ka, mo araw-araw ka pa magpa-birthday, wala, hindi ako magagalit. Yaman ka eh. Dami kang pera, wala kang paglagyan. Pero ngayon, nagsisimula ka pa lang sa negosyo mo, nag-OFW ka pa lang, pa-fiesta ka. Kahit mayaman, hindi ganyan magpa-celebrate. Sakto lang. Okay? So yun na, yung mga, ganun ha, totoo yun. Nag-suicide, nalubog sa utang sa ibang bansa sa kakapadala sa boyfriend. Kasi ito pa, lalo na kung foreigner yung mga ka-video call nyo, no? Akala mo, Amerikanong pogi yung ka-chat mo, hindi mo nakaka-video call. Papadala ka ng pera, nagpadala ako sa iyo ng mga item na worth 50,000 na item, ha? 100,000 na mga item, yung mga bag, Louis Vuitton, English. Hindi ako marunong mag-English kaya Tagalogin mo lang. Kailangan po magpadala sa akin ng 25,000 para sa shipping fee, kaya kasi naipit sa cost. Okay, nagpapadali sa mga ganyan. Sabagay, nasa abroad kayo, hindi kayo madadali na kayo, pero baka meron lang, no? Okay? So, pag may mga konting tanong kayo, libre po kayong kausapin ako, message nyo ako sa chatroom. Napakabait ko, may text yan si Teresita. Ang iba kasi, Abs, na natatakot daw sa'yo. Oy, mabait po ako, hindi po ako masungit. Natatakot. May pagkabading nga lang paminsan-minsan. Joke lang. Si Sharon Cunette. Joke lang. So, huwag po kayo matakot, napakabait ko po. Kahit wala pong kwenta yung tanong nyo, pag-usapan natin yan. Malay mo, ikaw lang nag-isip ng walang kwenta yan. Baka, walaking problema. Ay, kahit kaya nga doktor lang ang tawag sa akin. May problema ka sa puso. Yes? Yes? May chatroom ba ang top 5? Meron chatroom? May chatroom ba ang top 5? Meron. PM mo lang ako sa'yo. Pasok kita sa chat. Kaya, ang mga nasa loob lang ng chatroom ng top 5, mga top 1, tsaka natin sila doon lahat. Okay, pwede nyo ipasok nyo, turnover nyo. Kaya PM nyo si Rolando, si Leo, pwedeng ako naman. So mga OFW guys, hindi lang po ako financial, ako po yung Dr. Love. Pag may problema ka sa puso, bulsa, love life, sa family, sa trabaho, kompleto sa puso. Spiritual, so pwede nyo po, hindi lang po about business yung alam ko. Diyan ako expert, may problema ka sa puso. Abs, ako sa buong pamilya talaga. Lahat. May problema ka sa puso, sakit puso mo, gawin nating bopis yan. Para ka na masaktan. Puso kung nalalaman, nagne-negosyo tayo. Tsaka na yung mga boyfriend ganyan, no? Talaga. Pero pag-usapan natin yan, kung medyo naipit ka, na-inlove ka na, nasasaktan ka, wala namang problema. Pag-usapan natin yan. Okay? So, sana napasaya ko kayo sa simpleng
pagpapatawa na merong aral. Okay? So yun na po, maraming salamat. So, marami pa tayong pag-usapan. Hindi pa naman to ang ano. Tapos ito yung una, marami pa kasunod. So, itong 33 na to, madagdagan pa sa susunod. So marami pa tayo, maraming mga bago dito. Ilan yung bago nating pasok dito sa mga meetings? Meron ba tayo? Ay, 5-10 yata yung mga bago natin. O kaya inulit ko itong financial literacy. No? So guys, kasama nyo guys, panoodin yung video link na sinend ko. No? Q&A, meron akong OPP doon. Ang product demo si Giselle Alburo, tapos ako yung marketing plan. Ginawa ko lang comedy bar yung pag-explain ng kitaan. Madorin nyo. Tapos yung 4 agreements, kung paano hindi ka na masasaktan, kahit mura-murahin kayo ng kahit sino, hindi ka na masasaktan, lagi ka na lang magiging masaya. Panoorin niyo po yung 4 agreements doon. Tsaka yung The Secret, Law of Attraction, kung ano yung iniisip mo, nangyayari. So, in-explain mabuti doon kung paano nangyayari yun. Ginamit na tools, yung gratitude. So, panoorin niyo po yun. Assignment niyo po, dapat in 2 to 3 days, mapapanood niyo po yung 3 hours video. Iba, natapos na, tuwang-tuwa naman sila. Mas maganda, may take down notes ka habang pinapanood. Yun na po, maraming salamat. So, overtime na ako. Gusto ko 1 hour lang ako. Yan, sakto. O, yun na po, maraming salamat. God bless everyone. Pumayag kayo. Apps, picture. Picture. Sige po, apps. Happy Father's Day po sa inyo. Picture mo Happy na, Father's Day, Doc. Alam ng Rock isa. Rolando, picture. Ayan, so ano tayo? Offline update ko lang. Father's Day. Offline update na lang Tayo yung na may logo. kapag Q&A, no? Offline Susunod na yung Adrian. Q&A. Bilang. Meron Nice tayong five. dalawang. Ayan, so magbilang ako. 1, 2, 3. Isa pa. 2, 3. Bro, isa pa akong gusto. May paborito akong shot na tira. Ang itsura natin, lahat sasali ha. Pag ginawa mo to, yayaman ka. Magmumukha kang ba. Tel, baba mo na ka na mo. Nakakawit ka na. Tapos na mag times 5. Ganun pa rin siya. Tapos na ganun pa rin siya. Tapos na po. Bilang ng 1, 2, 3 na eh. Ang 20 na, nakaganyan pa siya. Akala ko Picture tayo ulit. Ito yung picture. Makinig kayo mabuti. Apply. Ginawa niyo to, magiging masayahin kayo. Picture natin, nakaduling ka. Malapit sa cellphone mo. Tapos labas nila. Okay. Lahat sasali ha. Bawal sa sakot yan ha. Yung madilim, lapit sa camera. Lapat na lapat ulo mo. Nakaduling ka, tapos labas nila. So, magbibilang tayo ng 1, 2, 3. Hindi ko alam magduling eh. Paano ba magduling? Master. Ano? Practice natin si Aya. Okay. Okay, bilang. DJ, bilang. Labas dila. Labas nilang, tapos duling. 1, 2, 1, 2, 3, play! 3. Second page naman. Second page pa. Ang pangit. Game. Okay na. Ilang mo. Nakainis oh. Nakaganon lang. Hindi malalaki sama. Ewan ko sa'yo. Mahal mo. Ay, Jigiga. Sure. Eh, ilan po. Maraming salamat. So, pasa ko lang. Offline Adrian. Offline Adrian, wait. May mga, Update ko na lang yung mga logo kasi yung Ay, iba pala, oh. doble. At na yung live natin, bro. Okay lang ba cut na natin yung live? Okay, para Okay. para medyo maganda yung laman ng live natin. Kasi mga assignment na yung pag-uusapan eh. DJ, pakikat na po yung live natin para